Bible-based songs and messages. DXXM 97.7 FM, People's Radio and Broadcasting Services. Mga kaigsunan, mga kahigalaan, kumusta? Kini nga huni mo itimailhan nga ang atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios mosulod na usab sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, sulod sa usa ka oras ug tunga. Kini nga programa gi-sponsoran sa Mindanao Grace Doctrinal Mission, ubos sa pagdumala ni Pastor Babreo, gisuportahan usab sa mga lokal nga kasimbahanan sa Davao Region. Grace Christian Church, Alcantara, Comunal Tibungco, Davao City. Grace Christian Church, Chadim Subdivision, Panabo, Davao del Norte. Grace Christian Church, Tugwak, Libwak, Babak Island Garden City of Samal. Grace Christian Church, Ula, Los Amigos, Davao City. Grace Christian Church, Overview, Ilang, Davao City. Ginabi-abi usab kini sa People's Radio and Broadcasting Services, DXXM 97.7 FM Radio, ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Nies, uban sa iyang maabi-abihon ng mga personnel, DJ Well, DJ Ga, DJ Gab. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Pastor Federico Andoy, Pastor Ruel Gallo. Makiguban kaninyo sulod lamang sa usa ka oras ug tunga. Boyno Pastor Ruel adto ta sa pagtimbaya sa atong mga kahigalaan. Daghang salamat Pastor Fed. Maayong kapunon kanatong tanan no diri sulod sa Lawak. Sa kanimo Pastor Fed, DJ Well, Brad Gister, Maayong hapon Pastor Ruel. Brad Dante Lubiano. Og ako usab nga timbayaon ang atong station manager day no si Pastor Mike Nies. Pastor, maayong kapunon uban sa imong panimalay. Og unahon ako sa pagtimbaya day Pastor ang atong makaigsunan sa Grace Christian Church o Panabo. Mga kaigsunan, I hope nga naka-tune in mo karon nga kahaponon. O ang Grace Christian Church overview ilang mayong hapon mga kaigsunan. Mayong hapon mga kaigsunan diha sa ilang. Yes. Grace Christian Church, Dibwak, Tugwak, Babak Island Garden City of Samal, Lutang family, Vicoy family o Umaga family. No? Mayong hapon kaninyong tanan. Hapon, no? Kita-kita mo Pastor Freddy ugma, no? Yes, so ay imuhang schedule ugma Pastor Fred. kuha na pud ugma. Yes, 28 last Sunday of last the month. Sunday. Og Grace Christian Church Ula, Los Amigos. Anders pagdumala ni Pastor Jong, mayong pagpaminaw og ang atong Mother Church no sa Grace Christian Church Tibungco. Anders pagdumala ni Pastor Fred og mga kaigsunan din na mayong pagpaminaw usab no. Og akong gitimbay usab day Pastor ang atong listeners sa Buhangin, si Ate Esther Gamo, no? Si Ate Beth Telos diha nga nasa Lasang. Yes, mayong hapon. May hapon. Og tanang mga loyal nga listeners diri sa People's Radio and Broadcasting Services no diri sa Davao del Norte, Davao de Oro o partly sa Davao City. Pero di man sa taming partly kay abot man ni kuan. Mo lapos yan, no? Lapos ganini o ganing Bukidnon o kuan, Cotabato. Tanang mga nagapaminaw diha abot sa Davao, District 1, 2, and 3. No? Mayong pagpaminaw ninyo mga kaigsunan. Okay, Pastor Fred, akong ibalik sa iyo. Yes, i-appeal na to pagtimbaya ang tanan nga mga kaigsunan nato sa labas nini nga nasod, no? Na-mention naman ni Pastor Rowell ang sa diri sa Davao Region o bisan man sa uban pang mga dapit sa Mindanao, mga kahigalaan nato nga padayon nga naga sunod din nga itong programa o adto na usab kita sa lain nga dapit, lain nga nasod, no? Alang sa atong live streaming para kay Sir Anyover sa Canada o kay Eden, maayong buntag kaninyong tanan din ha.
O munaog kita dinhi sa Thailand. Sa Thailand, Pastor Ruel, ang anaa dito akong nakita, no? Kasi nag-uli naman din si Bon Castañeda, mayong hapon Bon Castañeda, no? Yes. Nanasi sa Davao na pod, no? O ang nabilin dito si Grace Tagaylo na lang, no? Mayong hapon diya Grace, padayon ni nga nagasunod nato Pastor Ruel. In fact, nag-apil ni siya sa atong basic pastoral training kaganinang buntag, no? And Padayon, leadership. Sister Grace. So, og usab sa Japan, kay Ian, kay Jerwell, kay Ira, bisa mo kay Rosel, no? And then, sa Singapore, kay Chelo, Tambi, no? Mayong hapon kaninyong tanan din na. O sa katong sa Hong Kong, Pastor Rowell, Si Song Shirley Sumili, no? Nagapaminaw po. si Shirley Sumili, mayong hapon po diha, no? O sa Amerika, yes, akong ihatag kang Pastor Rowell kay murag iyahag yun ng teritoryo, no? Ang Amerika, no? Okay, salamat Pastor Fred. Sa tanang taga-Amerika nga atong mga kaigsuunan diyan, no? Happy Thanksgiving Day, no? Happy Thanksgiving. Naga-celebrate sila sa Thanksgiving dito, Pastor Fred. Okay, mayong buntag o Happy Thanksgiving diay sa tanan nga mga kaigsuunan diya sa Amerika, no? Yes, perting inihawag turkey dito ron. So, mao na ilahab sa Thanksgiving. Turkey Budget, gina? paabugi na ilahab. Paabugi na? Yes. So, sa ilamian na, no? Murag yapon siguro nagpamilya manok or ano ba? Langgam. So, mayong pagpaminaw, no? Diha sa Honolulu, Hawaii. Atong listeners diha si Villanueva family, Villaro family, ug Ongki family. Happy Thanksgiving. Og diri pod sa Las Vegas, mga Gallo family, no, daghan kay gyud na sila sa tinuod lang. Pastor Jaime, Pastor Roger, Pastor Abelardo Jr., no? Ubang mga parinti, mga kaigsuunan nga nagapaminaw ni atong programa. Happy Thanksgiving ug maayong pagpaminaw mga igsoon. Og sa LA pod, no? Rolando Gallo, nagapaminaw po sa atong programa, no? Happy Thanksgiving po. Maymay and Rudy Cisneros sa Missouri, nagapaminaw po sa atong programa. Happy Thanksgiving. Okay, Pastor Fred, basta na ko nalimtan. Apil na to si Pastor Nonoy Arsinas diya sa Virginia and family. Yes, Pastor Noy. Sila ni Dadang Hoffinger, Merlin Tagusidalar, o kinsaman ang mga kahigalaan nato din no nga nagapaminaw kung wala man kami naka-mention kaninyo. Well, apil na muna yan ng tanan, no? Yes, Pastor Brad West, thank you for watching. Pastor Brad West, no? Mayong Happy Thanksgiving, buntag. Pastor Brad. O happy Thanksgiving sa inyo hadya, no? Then usab sa napabay dapit Pastor Rowell nga murag wala na siguro, no? Sa akong pariente diay sa Camiguin, no? Mga Kabigin family, mga kahigalaan din ha sa Camiguin, o bisan man usab sa Luzon kay Eli Kabigin, no? Mayong hapon po kaninyong tanan. O usab akong nakita, no? Kini nga tong higala diay nga si Bon Castañeda nga nana diri sa Indangan diay, no? I do not know kung makapaminaw ikaw sa radio, Sister Bon, pero sigurado sa live streaming pwede siguro nga makuha minimo gyapon, no? Yes. Okay. So, maulamang ka na ang atong pagtimbaya. Well, apil na to dahil si Pastor Danny Yaya sa Lagumit, Pastor Rowell sa Malita, no? Atong higala nga pastor diya sa Malita area, ug atong higala nga pastor dinhi sa Lupon, Davao Oriental, si Roland Baro, no? Mayong hapon po din ha, Pastor Roland, no? O sa uman man nga dapit, si Pastor Raman, kung moabot man din sa inyo, Pastor Raman, sa Little Baguio, mayong hapon po, no? Pastor Louis Di Castro, no? Pastor Louis Di Castro, no? Sa Skyline, no? Mayong hapon po, Pastor Louis, apil na sa imuhang intero nga pamilya, kay Anan. Igsoong Rick Morel. Yes, Rick, igsoong Rick Morel, mayong hapon po, no? Yes.
So salamat gyud sa inyohang padayon nga pagsunod ning atong programa ang kahibulungan nga plano sa Dios. Mga kaigsunan nato na sila Pastor Fred, no? Mga frontliners po Yes, sila des frontliners gyud ni siya. Ug magapanghinahot kami no nga nagi mga panahon nga diin magka-uban-uban kita na pod no. Kay murag nindot mong gutong face to face magkita Pastor Well no. Karon man god under pata sa Lagi. mga quarantine restrictions. Oo. Mauwaw tang manumbay, Pastor. Oh, Kay murag feeling Basig- mo murag basig- dili ka welcome ba, no? basig Maulaw. magpalayo sila sa to ano. Yes. Oo. Og basig kita pod basig makadala ba hinunta dito og dili maayo Oo. og kahapon iniguli nato basig kita po'y makadala no. Oo. So murag dili gid insakto pang panahon ron nga diin magtapok-tapok ta pero by God's grace sigurado ako nga moabot na ng panahon na nga aduna tay panahon sa pagtapok no. Gathering sa mga frontliners no. So mayong hapon gyud kanatong tanan nga mga nagapangalagad sa atong buhi nga Dios. Yes. Yes, napa ba Pastor Ruel? So, ako din pasalamatan atong mag-igsoon diha sa overview, no? Grace Christian Church overview nga mainiton kayo ang ilhang kwan, Pastor. Ang ilhang nakita nako ang pagka-seeker na lang gid kayo sa kamatuoran. Pulong sa Ginoo. So, kita-kita na po taog mga kaigsunan, no? Yes. Sa atong pagtuon ugma sa alas 4, no? Hantod sa Sunday alas na po 6. no. Yes. So, excited gyud ta no basta magpadulong nagdomingo Pastor Ruel no. Yes, excited kasi sila, Pastor, nga sige sila kontakay nga nindot gyud daw kayo ang twice a week daw nga panagtigom. Amen. Pagkaon mo gud sa pulong sa Ginoo ang pinakanindot din ha. Di man gud tong pagkaon sa atong lawas no. Yes, so belated happy anniversary Sister Sol and Brad Amir. Grabe gyud ka nagkaugdo gyud ang among tidyan kinaon gyud no. Happy 12 years of togetherness sa Yes, inyong kaminyoon. Yes, sa atong mga kahigalaan di sa Visayas, Pastor Ruel, atong iapil sila ni Pastor Babreo and family, no? Sa Bohol ka na siya, no? And then, diri usab sa Cagayan, no? Pastor Henry Magto. Salamat, Pastor Henry, no? At least nagka-communicate kadyot nga itong milabayng simana. O salamat nga adunay communication. Yes, salamat day nga amo na yung nadawat ang katong imong gipadalang documents no. O usab sa misami sa Occidental no, sa Oroquita City kay Brother James Amis no. Oo. Dano. Yes, magbubuhat po nato na din na siya sa radio mayong hapon Sa Calamba area. Calamba area no. Oh. And then we do not know kung makasugod kitag simbahanan diya sa Oroquita City. Durag paminaw ko paingon na gid, Oo. Pastor. Og ingon man usab sa Labason kay Dodo Ballinas and siguro sa tanan natong mga kaubanan din no. Karkar Cebu, Karkar Cebu kay Pastor Al Isto, Butuan, Sister Gloria. no, si Gloria Ballinas and family sa Butuan. O kaninyong tanan no, siguro kung ano naman kami nakalimtan no, ibutang na lang sa isip nga naghunahuna mi sa inyo ha, pero limitado lang kami, di na masulod sa among isip ang uban no. So I just do hope nga nakasabot mo nga kamong tanan timbaya na mo o ginakalipay gyud na mo nga diin kanunay nga nagasunod kita nini atong programa ang pagtuon sa pulong sa Dios o pagsangyaw sa dalan sa kaluwasan. Bueno, Pastor Ruel, adto na kita karon sa pagsugod sa pagtuon sa pulong sa Dios apan sa dili pa niya na akong hangyoon si DJ Well nga din ipatugtog ang atong yes, si Jesus ang dalan. Ako sa ning i-review no, yaman pasok ka number 3. Si Jesus ang dalan sa kaluwasan, sa kanyang katawhan,
sa kalibutan, giantos niyang tanan, ug iyang nagibayan, tanan nga sana sa katawan. Sa ibabaw sa krus, iyang giantos ang pagbayad sa tanang mga sala, ibuhat niyang tanan sa ibabaw sa krus, aron iyat ang matubos. Dili yun na bayran, bahandig mulawan, bisan atong buhat, walili ang tanan, buhat ng Jesus, angay tang saligan, alang sa atong kaluwasan. Sa ibabaw sa krus, iyang yung giantos ang pagbayad sa tanang mga sala, ibuhat ng tanan sa ibabaw sa krus, aron iyat ang matubos. Iyang yung giantos ang pagbayad sa tanang mga sala, ibuhat ng tanan sa ibabaw sa krus, aron iyat ang matubos. Higala kumusta, ikaw anam na ba? Magsulat ni Jesus kung mubalik na siya, kaluwasan na layon ng kungyod mo na ba? Tuog kang Jesus, maluwas ka. Sa ibabaw sa krus, iyan yung giantos ang pagbayad sa tanang mga sala, ibuhat ng tanan sa ibabaw sa krus, aron iyat ang matubos. Sa ibabaw sa krus, iyat yung giantos ang pagbayad sa tanang mga sala, ibuhat ng tanan sa ibabaw sa krus, aron iyat ang matubos. Aron iyat ang matubos. Kay mao katong awit nga naguluhan, og si Hesus ang dalan. Din ang atong kaluwasan nakasalalay lang gyud kang Kristo Hesus. Sa grasya sa Ginoo gid tanan. Grasya sa Ginoo ang tanan, Pastor Will. Wa gyud tay gibuhat nini, wa gyud tay gitrabaho, wa tay gibayad. Ang atoa pagtuo lang gyud sa iyang purely nga gibuhat dito sa cross. Well, bueno, Pastor Ruel, naman tayo nakalimtan de Pastor Ruel sa pag-timbaya. Akong ihatag sa imo, Pastor Ruel. Okay, ako na itong timbayao, no? Si Elsie Arellano. No? Elsie Arellano, nga taga Santo Tomas ni sila, Pastor Fred, sa Okay. New Visayas. New Visayas. Santo Tomas, Davao del Norte. Elsie Elsie Arellano, Arellano. Jocelyn Blasa o Jocelyn Emilita Carbon. Okay. Kung nagapaminaw mo mga kaigsunan, no? Yes. Kini inyohang mga numero gihatag diri kanamo ni Pastor Nador Capablanca. no, nga dito sa Baliki. Baliki, as kinang lugar Alyusan. Alyusan. Cotabato. North Cotabato. North Cotabato. Yes. So
maamo kamong gitimbaya diha mga kaigsunan, no? Maayong hapon og I hope nga nakatune in mo diha karon sa Yes, inyong panimalay. mayong hapon kaninyong tanan. O Ah. sa consider mi nga mo bisita ninyo, no? Yes, mo bisita mi din ha kung magka-communicate kita asa mong banda ha. Amo usang i-klaro kini, i-plastar na mo ni Pastor Rowell, ni Gister, ni Nanti nga mainsakto ang panahon nga din makasuroy kami sa inyo nga dapit, no? Yes. Kinsa ba na kami memorize ba Pastor Fred sa imong numero aron i-air na to? Okay, ang akong Para sa iya, ha? ang akong numero usab, akong isulti no 0927 727 9297. Kana kung nagapaminaw man kamo, no? Yes. Akong ibalik 0927 727 9297. Kung kamo gusto mag-communicate ka nato. Apan aduna murag na naman ta sa Messenger yata, no? Kay Gister pwede pud mi maka-communicate sa inyo ha. Nga walang gitanaw kung online ka mo, active ka mo, at least maka-communicate kami kaninyo, no? Yes. So siguro mo lang sa kana karon, no? And then sa atong mga activities, yes, nagasugod na kita sa atong basic pastoral training and leadership, no? Pila na ka pastor? 3 days na? Ikatulo na ka Domingo na to karon humana, no? Alas 8 hangtod sa alas 12 sa buntag. Virtual ka na siya, no? O salamat sa atong mga teachers nga diin adto nagi pagkugi, pagtuon o usab pagtudlo, no? Nga diin ginagahin nila ang Sabado sa buntag alang nang gyud sa pagtudlo sa pulong sa Dios. Ug usab sa atong mga estudyante nga diin gina-sacrifice pud nila ang ilahang buntag, no? Ang atong mga estudyante international kini siya tungod kay aduna may subang nasod nga nagasunod og nagatuon ining atong basic pastoral training. Unique kini nga seminary. Oh, unique kini siya, no? Nga basic pastoral training. Tungod kay virtual, so ang nakanindot nini kay di na ka mugasto og pamiliti, dili na ka mugasto sa imong gitawag na to pagbiyahe, no? Bisag ka ng imong attire nga suoton pangkatulog. Oh, pwede, no? Pwede ra. Kay nara man ka sa virtual ra ni. Basta kay positibo lang ka sa pagpaminaw sa gitudlo sa mga teachers. Yes. Gikan sa alas 8, adunay una na tong magtutudlo din ha si Brother Gister Andoy. And then alas 9, alas 8 hangtod sa alas 9 si Gister Andoy. And then alas 9, alas 10 si Pastor Jungjong Amora. Alas 10 nga to sa alas 11 Pastor Rowell Gallo. Ug alas 11 hangtod sa alas 12 si Pastor Bobby Rio, no? So mo kana atong mga teacher sa atong basic pastoral training. Okay, adto na kita karon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang atong ginabuhat diri duha kini ang atong mission. Una, kung ikaw magtutuo man, nagatudlo kita sa pulong sa Dios aron mo himsog ang atong Kristiyanong pagkinabuhi, ma-equip kita sa pulong sa Dios ug magkinabuhi kita nga diin makapahimot og uyon diya sa mata sa Dios. Mao kanang una. Apan kung ikaw dili pa luwas, usap pa ikaw ka nagkinahanglan og kaluwasan, aduna usab kitay programa niya na gigahin na mo ang 20 minutes after sa atong pagtudlo sa pulong sa Dios. Nining gitawag nato ang kahibulungan nga plano sa Dios. Buyno Pastor Rowell sa pagsugod ang iyong takas pagampo. Salamat Pastor Fred, mag-aampo kita. Amahan nga langit noon, salamat usab nining laing adlaw Sabado no usab nga makasibyan usab kami sa imuhang pulong ug makatuon usab kami sa imuhang pulong. Gamita kami ni Pastor Freddy nga subay sa imong kapubuton ang amuang pagtuon o walay amuan nini amahan ikaw ra gyud ang mahisentro niining pagtuon amahan. Salamat sa pribilehyo nga kami imong gigamit sa imong buluhaton o nag-pray kami sa teaching ministry of the Holy Spirit nga mo'y magpasabot sa mga listeners kung asa man silang dapita karon nga naga-monitor niining programa niining stasyon na ikaw tudlo kanila amahan pinagi sa lamdag sa balang Espiritu Santo nga sabta nila ang pulong nga amo pagatunan karon nga amo kini nga
magamit sa among Kristohanon nga pagpangalagad o pagkinabuhi nga mahimong victorious Christian way of life. Kinita na akong giyampo gisalig. In Christ we pray. Amen. Amen. Salamat, Pastor Roel. Kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, og mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug kauyukan, ug mutugkad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. Hebreos 4:12. Bueno, Pastor Roel, akong ihatag sa imuha ang panahon sa pag-review sa atong gitudlo sa milabay nga Sabado. Daghang salamat, Pastor Fred. O mga kaigsunan, atong i-review ang atong bagong topic sa pagtuon, mao ang the characteristics of spiritual self-esteem. No? Sa ganito, the characteristics of spiritual self-esteem. Spiritual self-esteem can be explained categorically as having 14 characteristics. Muna itong itunan sa last Saturday, number 1, mao ang the beginning of contentment. No? So, sa diha-dihay nga ikaw magtubo na sa grasya, mabot ka na sa punto nga nakasabot na kaspulong sa Ginoo, imo nang kinabuhi. Mao ni ang number 1 nga mo manifest sa imong kaugalingon. The beginning of contentment, pinaka-importante kay ning pagkontentos kay nabuhi, no? Contentment or capacity for happiness in one present circumstances begins in spiritual self-esteem, grows stronger in spiritual autonomy, and reaches a peak in spiritual maturity. Wow. Nindot ka na, Pastor Roel. Yes. Sige, padayon, Pastor Roel. Yes, Pastor. Mao ni atong gitunan sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10, 1 Timothy chapter 6 verses 6 to 8, Hebrews chapter 13 verse 5, no? In spiritual adulthood, share the happiness of God in the Christian's greatest and most effective problem-solving devices. Mao nang giingon sa Philippians 4:11 nga I can do all things through Christ. Okay, number 2, sa ito na natin sa may labay nga Domingo, Sabado, ang mental stability. Sa matibot pasabot ato. Stability, a stabilized mentality comes from consistent and accurate application of Bible doctrine in adversity and in prosperity. Muni ang giingon ni Apostle Paul sa Philippians 4, chapter 4, verses 12 to 13, Pastor, nga ginganlan kini ni Apostol Pablo spiritual flexibility. Amen, no? amen. Kaya kini ginagisgot man ni sa experience ni Apostol Pablo sa iyang Kristohanon nga pagpangalagad nga bisan mo experience sa kawaladon or sa kadagaya, pero ang iyang spirituhanon nga pagpangalagad maintain yapon. Amen, amen. Wala dili siya affected sa iyang sitwasyon, no? Or unsay ang changes sa kinabuhi kay ang iya nagkuan gyud siya kanang ang iyang Kristohanon nga pagpangalagad giulagway niya sa gitawag og Roman soldier, no? Unsay moto gani sa Roman soldier gani nga ingon ang moto sa Roman soldier nga you may bend me, no, but you will never break me, no? So mura gani na siya og kanang kawadyan nga huruson sa hangin or bagyo. Pero ang iyang dangatan, muhapa na siya sa yuta, pero mubalik gyapon sa posisyon, no? Mo na ang moto sa gitawag og Roman soldier. You may bend me, but you will never break me. No? Giulagway ka na ni Apostol Pablo. Amen, amen. Ang atong Kristohanon nga pagpangalagad nga daw sama sa Romanhon nga soldier, no? Nga bisag naa sa kalisdanan pero di gyud sila mga pukan. Okay. Amen, amen. Karon adto na ta sa ikatulo, no? Nga pagtuon o kini ako kanihatag kang Pastor Fed. Yes, salamat Pastor Roel, no? O diri sa the characteristics of spiritual self-esteem, no? Mao kini siya ang ginatawag nato og sinugdanan sa gitawag spiritual adulthood. Tungod kay ang spiritual childhood
hantod lang kini siya sa perceptions and applications of Bible doctrine. Nga din, sige kitag tuon sa pulong sa Dios, tuon og pulong sa Dios, until such time nga ang pulong sa Dios nagpuyo na sa atong kalag, ug daghan na kay mga pulong sa Dios sa atong kalag. Ug busa ang mga human viewpoint, ning hinahinay ka na sa kawala ug napulihan sa gitawag natog divine viewpoint. Oh, yes. Ug busa kay divine viewpoint naman, busa niabot na kita nining gitawag natog spiritual self-esteem. So mo kini ang gitawag the first level sa gitawag natog spiritual maturity sa usa ka magtotoo. Well, gi-review na ni Pastor Wer ang the beginning of contentment, ang kining gitawag natog mental stability nga dili matayog, dili maunsa bisan mag-unsa ka kusog nga hangin, mura lang ni siya kawayan nga muuban-uban lang sa hangin apan mo balik ra gihapon, Balik gyapon makabarog siya gihapon posisyon. siya. Yes. Mao kana siya ang gitawag mental stability. O kining ikatulo na nata sa ikatulo karon kining gitawag nato composure marked by self-assurance. Nagpasabot adunay kalmado nga kinabuhi nga diin nagmarka sa iyang tinuod nga kasiguruhan. Dili siya mo panic, Pastor? Dili siya magpanik, no? Kalmado siya. Tungod kay kini siya aduna may kasiguruhan sa iyang kinabuhi. Diri nagaingon, self-assurance is characterized or a characteristics of the believer who can correctly and accurately apply doctrine in life and who has experienced the efficacy of doctrine in his own life. Yes. So ang buti pasabot niini atong nakita din hino, mao kining usa ka magtutuo nga kalmado kaayo, nganong kalmado man siya. Tungod adunay pulong sa iyang kalag. Tungod kay adunay pulong sa iyang kalag, ug ang pulong nga nasa iyang kalag kanunay nga nagpalig-on kaniya ug naghatag kaniya og correct on accurate nga application sa doktrina. Iya din yung Pastor Ped ma-utilize pag-abot sa unsa man iyang life situation. Yes. Oo. Makabalo siya og unsaon niya pagsulbad ang mga gitawag natog problema sa kinabuhi, kay balo siya og unsaon niya pag-apply ang doctrine sa mga circumstances of life. Yes. Unsa man ang circumstansya, no? Makabalo siya mogamit sa mga doktrina. Katong gitun-an nato katong 10 problem solving device, milabay na to nga mga bulan siguro Pastor Rowell. Oo. Mao kato ang mga pulong sa Dios nga iyang i-apply, especially sa dihang adunay mga circumstances in life. Siguro faith risk drill magamit niya kadto kung naay mga circumstances in life, sharing the happiness of God, yes, magamit niya kadto sa dihang adunay mga circumstances of life, no? O mga gitawag momentum testing sa iyang kinabuhi. Yes, makagamit siya sa mga gisangkap sa Dios nganhi kanato nga gitawag kasangkapan sa paggamit sa mga doktrina kung aduna may mga pagsulay nga moabot nganhi kanato. And then atong nakita who has experienced the efficacy of doctrine in his own life. Mao kining usa ka magtutuo nga nakasinati na siya og unsa ka effective diay ang doktrina sa atong kinabuhi. Amen. So, doctrine is really very effective. Makita nimo kana siya og imuha kana siya nga ma-experience sa imong pagkinabuhi. Kanang 10 problem solving device, mao gina siya ang kasangkapan og unsaon nato nga pwede di kita magmadaogon bisan man sa mga pagsulay sa atong mga kinabuhi. Yes. Ug busa diri atong makita ang usa ka magtutuo, nakasabot siya sa gitawag natog pulong sa Dios o gi-apply niya ang pulong sa Dios correctly, accurately bisan man sa mga experience kinabuhi. Ug usab gawas pa niya na nakita niya nga ang pulong sa Dios epektibo nga diin magamit niya sa iyang pagkinabuhi matag karon og unya. Og kuan po siya Pastor Ped, kampante siya Kampante sa siya. iyang Kristohanon nga pagpangalagad. Tinod. Okay. Nag-rely siya sa pulong sa Ginoo. Tinuod, kampante gid siya niya na. Kay kinsa bagoy dili makampante nga kagamhanan sa Dios nga iyang gituhan ug iyang gisaligan. Makita ka na sa James 1:22 to 25, no? Yes.
O karon anhin na kita sa ikaupat, ako na po usab kini nga ihatag sa atong igsoon Pastor Roel Gallo. Okay, salamat Pastor Fred. So, ang ikaupat, ang gitawag og grace orientation to life. No? So, grace orientation to life, the believer with spiritual self-esteem, no? Kasi Bisaya ning esteem, Pastor. Spiritual self-esteem ko imong tanaw ni kung kuam guni naay power inside sa usa ka magtotoo, naay gahom, Di po ni naay guts. dunamis, no? Dili po dunamis ang iyang gisgutan dinhi. Basta naay nindot nga motivation sa kinabuhi sa usa ka magtotoo di sa Kung- sulod sa iyang kinabuhi. Sa diya nga nag-abot na siya sa gitawag pagkahamtong. Pagkahamtong niya na energy, na power sa sulod sa iyang kinabuhi, no? Yes. Na guts, no? Guts, no? Kanang guts mo murag pinaka duol Pastor Roel, no? Guts, no? Nanasi kaisog, no? Oo, kaisog. Nanasi niya na, no? So, kuhan gini siya, usan ni ka hamtong or self-sustaining believer. Makasustain siya, no? Yes. So, grace orientation to life. The believer with his self-esteem appreciates the extension of God's grace towards him without distorting the grace policy into antinomian license. Antinomian Ang license. antinomian license mo kining gitawag, no? Ato nakita kay ang iyang gisgutan man gud dinhi Pastor Roel, no? Without distorting the grace policy into antinomian license. Kay usay ang mga tao kining anti is that means against man ni siya, no? Yes. Nag-isgot na sa pastor no, sa Romans 6:1 man to, no? Romans 6:1. And then ang nomian diri gisgutan diri kining gitawag na to kasi gikuha siya sa word nga antinomianism Pastor Roel, no? Yes. Buti sa bot kaning gihimong license sa pagpakasala bitaw. No? Gihimong license sa pagpakasala. Yes. So, dili ka na mo'y gitawag na to og orientation sa usa ka tawo nga diin nakasabot sa grace, no? Yes, dili niya license, no? Dili himo niyang license to sin ang gitawag na to usa ka butang nga na siya tungod ka na siya kagawasan pwede na siya magbuhat sa mga gitawag na to sala sa kalibutan, no? Oo. So katong mga balaod nga atong nakita nga supposed to be supako nimo din niya ng panahon na kung kasabot ikaw sa grace orientation dili na ka musupak niya na. Yes. Kung dili musunod na kaniyana, no? Mo nagingon sa Romans 6:1. Kaning Romans 6:1 mga igsoon, nagaisgot kinig believers are dead to sin, alive to God, no? So, Yeah. ingon diri, what shall we say then? Are we to continue in sin so that grace may increase? No? Mo nang ingon diya sa Bisaya. Busa unsa ang atong igaingon? Magapadayon ba kita sa sala? Aron ang grasya magadagaya. So mo nang bot ni pasabot din ha Pastor Roel, no? Oo. Nga gitawag the grace policy ato nakita dili na siya ma-distort into antinomian license nga Yes. minta nga tungod kay grasya man magpakasala ba day ako? Yes. Dili ang tubag dili, no? Kini nga believer Pastor Fred, kuha na ni kaning gikinabuhi na ginya ni giingon sa Roma 6:6. Roma 6:11 Roma 6:13. o Roma 6:13. Mm. No nga gi-consider na ginya iyang kinabuhi nga patay na sa pagpakasala, no? Tinood ka na, no? Panbuhi diya sa Dios. Meaning kini nga klase nga magtotoo adunay siya awareness, no? Nga dili siya mo draw the line kung violation siyang spiritual life. Tinood ka na. Murabag kuan Pastor Roel. Murabag ka ng plansa Pastor Roel. Nga kung magunita nimo ang plansa, di ba init kay na? Yes. So muigking ka, no? Oo. So kini nga magtotoo mo ni siya sa dihang makabuhat siya sa kasala, either mental, verbal or overt man siguro, pero panagsara ng overt, no? Either mental or verbal, makabuhat man siya nagsala.
murag muigking din siya, Pastor Well. Oo. Balik din siya sa Dios. Balik din siya sa Ginoo. Mao ni siya nga magklase nga magtotoo. Yes. So mo nang gihisgutan din na nga without distorting the grace policy into antinomian license. Nga dili niya gamiton ang grace policy ngadto sa pagsupak-supak sa gitawag nato og pagpakasala. Oo. Mm. Kay alang niya dili na gid siya ni ana. Oo. Kaya na may uban mo ingon nga, luwas na di ko, grasya di ang kaluwasan. Pwede di ko magpakasala na nini, kay luwas naman ko. Oo. Dili na mo, no? Dili mo. Dili ka na ang kinaiya sa usa ka magtutuo, nga tinuod nga naluwas na o nga nagatubo nga sa pagkahamtong. Yes. Mo nagingon nga furthermore, he demonstrates a gracious attitude. Amen. Nindot kayo, no? Mm. He demonstrates a gracious attitude towards other people without distorting toleration into a compromise of integrity. Pagkaninduta, no? Mhm. Manang sa Roma 12:10, be devoted to one another in brotherly love. Give preference to one another in honor. Sa Bisaya, pag hinigugmaay nga minag-igsoon. Amen. Dili, labuan ay another, ha? Amen. Pag higugmaay nga minag-igsoon, magmadasig kamo sa usag-usa. Magmadasigon ka mo sa Sa usa. usag-usa. Mm. Dungog, panig, inang bitay. Oo. Sa usag-usa. Sa dunay So, fellowship. Doon ay panagsandorot og fellowship, no? So mao kini nga ang usa ka klase din nga magtuto, pastor, ma-develop jud niya ang iyang gitawag og si tawag ini kanang impersonal love, no? Oo. Sa isig kaingon. Tinuod ka na ang walay kondisyon nga gugma nga to sa imong isig ka tao. Nya mo demonstrate siya na walay gi-expect nga return. Walay expectation, walay string attached. Wala. Mm. Tama ka na siya, Pastor Well. Okay, pastor, napa kayo kadungog ani? Ato ka nang nasabtano nga ang grace orientation, una manggod ni Pastor Well, no? Kung maghiskot lagi ta grasya, walo manggod ni ka level ang grasya gud din no? O gikinahanglan nga magatubo kita niining tanan, mao ka na nga mingon si Pedro, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ang problema unsa to pag-grow sa grace kung wa na to masabti ang categories of grace. Dapat nasabtan na to ang mga kategorya sa grasya ug para nga makasabot kita nini ug makaana kita nga tama gid ang grace orientation. Oo. Kaya kung dili kita makasabot sa grace orientation, now di na to masabtan nga ang kaluwasan di grasya. Hatag di sa Dios ang kaluwasan. Pero kung wa kita makasabot niya na kita maningkamot nga maluwas, no? Oo. So, hinumduman na ito nga kining grace orientation, aduna kini siya 8 ka kategorya gikan sa common grace. Ang common grace nagisgot ka na siya may tungod sa availability of the gospel to all people, no? Ato nakita ang tanang tao gyud, no? Gihatagan jud opportunity nga makadungog sa mayong balita. Gitawag ka na siya common grace, no? Oo. Grace before judgment, no? And then sa diyang nakapaminaw na og mayong balita, atong nakita nini, no? Ma-divide ang tao, tanang tao ma-divide into two. Nay tao nga positibo ug nay tao nga dili positibo. Oo. Ang tao nga positibo mo katong tao nga mutuo ug mudawat kang Kristo Jesus. Ug kung mutuo siya ug mudawat kang Kristo Jesus nga Ginoo ug manluluwas, ang balaang espiritu muhimo sa iyang pagtuo. Now hinumdumi ha. Ang balang espiritu muhimo sa iyang pagtuo nga effective alang sa iyang kaluwasan. So dili gyapon tong iyang pagtuo ang nakaluwas kundi ang grasya sa balang espiritu nga nahimong effective alang sa kaluwasan niya sa diyang mituo siya kang Kristo Jesus. Mo nang gitawag efficacious grace. And then ikatulo is gitawag na tong saving grace. Mo na tong naluwas na ka tungod sa grasya sa Dios. Tungod sa buhat ni Jesus Christ sa cross, so saving grace na to, no? And then ikaw pat kining gitawag natog super grace
ang super grace nagisgot ka na may tungod sa usa ka magtutuo nga loaded na sa doktrina o nagatubo na sa pagkahamtong. And then logistical grace. Natay gitawag nga logistical grace alpha, logistical grace bravo, no. Atong nakita ang logistical grace alpha nagpasabot nga ang Dios naga-provide nato sa tanan nga mga butang, material nga mga butang ug espirituhanon nga mga butang. And then ang logistical bravo nagtudlo kanato nga ang grasya sa Dios nagpadayon sa paghimuno ug pagtabang nato sa atong spirituality nga ma-maintain ang atong espirituhanon nga pagtubo hangtod sa atong kamatayon o hangtod na sa pagbalik sa Ginoo. Gitawag nato kana siya logistical grace. Gi-define lang na nato sa A and B. Gibutang nato og alpha ug bravo tungod kay duha man gud siya, no? Yes. And then sunod niya na is ultra super grace. Nindot na kayo na So, label. ang ultra super grace nagpasabot nga ang imong kinabuhi niabot na ka dito sa gitawag maximum spiritual maturity. Nagagrow ka na gyud. So, kung ang number one sa spiritual self-esteem is the beginning of contentment, ang spiritual autonomy, the continuation of contentment, ang diri sa spiritual maturity mo na ning gitawag maximum of contentment. So, nasa level, no? Nagkalanlayan na ilang level. Nagkataas ang level, no? Kung nagka-mature ang usa ka magtutuo. Nagkataas ang level, Pastor Rowell. So, hantod nga, moabot ang panahon, nga niabot na ka sa ultra super grace, and then, moatubang ka sa kamatayon, Pastor Rowell. Ug mo na ning panahon nga moatubang ka sa kamatayon nga no regret, no surrender, no complaint, willing ka bisag unsa may mahitabo sa imong kinabuhi, makadawat ka bisag unsa may mahitabo sa imong kinabuhi. Murag mao ni ang level ni Apostle Paul akong Oh, nakita. mo na ning gitawag dying grace. Yes. So, ang usa ka magtutuo nga mamatay nga wala nagkahadlok, mamatay nga walay complain, walay problema, walay regret, walay kabalaka, mao ka na ang ma-experience sa usa ka magtutuo nga gitawag nato og hamtong, nga gitawag nato og naka-experience sa dying grace. Asa gina sa Philippians, Pastor, yun siya, for me to live is Christ. Philippians 1:21. Oh. So, dying grace ang gisgutan din ha, no? Og well, dapat dili nato ma-miss kana no mga kaigsunan, mga kaigsunan diya sa kang Kristo Jesus, no? Timanan gyud nato nga kung motubang natag kamatayon ang last breath nato sa atong kinabuhi, dapat naka-inline tas kabubuton sa Dios. Once nga makaabot kita niya na nga level, gitawag ka na siya og dying grace. Og pagkanindot niya na nga experience nga kung moabot man sa atong kinabuhi, excited ta niya na nga moatubang na ta kang Kristo Jesus, no? Gitawag siya dying grace. And then ang katapusan nga grasya nga gisgutan sa Biblia kanang gitawag nato surpassing grace. So ang surpassing grace dito na siya sa eternity nga din imong makita dito ang grasya sa Dios. Mura kag kalatan-aw nimo dito sa imong palibot, Pastor Rowell, makana ka di gyud ko makatuo ini nga naangkon nako ni dinhi sa taas kini mga butangan ni. Grabe, no? Oh, munang sa imong baba, ang expression sa imong baba murag pulos gyud mga pagdaig, pagpasalamat, pagpasidungog sa Dios sa mga butang nga imong naangkon sa dito nakita niya sa eternity. Busa gitawag ka na siya surpassing grace. Mo nag-ingon diya, Pastor, ingon diri nga, the mature believer carries his happiness into the eternal state. Tama gina sa Pastor Well, mo gina siya. Where it is parlayed into eternal rewards at the judgment seat of Christ. Yeah. Mo nag-ingon sa 2 Corinthians 5:10, Oh. 2 Timothy chapter 4 verses 7 to 8, and Revelation 22:12 to 14. Tinawad na. No, nga buot pasabot, although there is happiness for all believers throughout eternity, the mature believer has a greater happiness from the surpassing riches of His grace. Mo na ipinakanindot, Pastor Rowell. Above and beyond the normal blessing of heaven. Yeah, tinawad na. Ephesians chapter 2 verse So 7. kung kita dahil nagatubo kita ngatos pagkamtong, kasi unani malibad man gud sa duha ang magtotoo, Pastor Rowell. Oo. Na may magtotoo ang gitawag. Yes, magtotoo siya pero pwede siyang magtotoo pero loser. Yes.
Maayo pastor kay man gisgutan karon. Ato na hisgutan ang few and na duha ka term dito sa heaven Oh. binawatay og ganti. Tinuod ka na. Katong Only the few. only the few ug katong isa pa nga term. Katong kasi Nindot kay na siya losers believers man ang only the few. Oo. Ang winner believer ang only the few. Oo. Ang kanang gitawag losers believers munang daghan. Kanang Oo. akong ginahangad yun ako ng maapil tas few ba. Well, by God's grace kung nagapangandoy ka nga magatubo sa pagkahamtong, Oo. you are one of the few. Yes. So kana kung ning level jud ka ning sinahinay jud kag saka mo nang gisgutan sa Revelation to 7, Revelation to 11, Revelation to 17, Revelation to 26, Revelation 3, mo nang gisgutan din nga mga overcomers, Pastor Ruel. Yes. So kung mahimo kang overcomers diri sa kalibutan, nagmadaugon ka bisan man sa mga pagsulay sa kinabuhi ning kalibutan na, you are one of the few. Nindot no? So dili daghan ang winners, no? Gamay lang ang winners, no? Few lang gisgutan sa Biblia. Grabe no? Unyag maapil pa gyud ka, kuyaw na gyud kay ka. Mo nang gisgutan din na Pastor Ruel nga hatagan ka din ha og singsing nga puti. Nga diin adunay pangalan diha sa tunga. Nga ang pangalan niya dili mabasa ni bisan kinsa. Ikaw rin makabasa. Og ikaw lang makabasa. So, kung imong dalawon nimo Sa na ato pa kanang singsing sing between you and God agad na. between you and God lang na. No? Kuya Og no? matingala ka nga kanang singsinga nga gisgutan din na sa Revelation. Murag sing din na diri sa kalibutan kung pakasla na ka. Nga Nga butangan ka og kanang mark of ownership. ownership. Nga gi-own na jud ka. Nga imong sing aduna gyud engrave dito nga si Mr. So and so. Oo. Nga panagiyahan na jud ka. Yes, pero Inanang unique kay na siya nga singsing tungod kay dili man nimo mabasa. Kung ikaw wala ka nagkadawat niya na Pastor Roel, dili nimo mabasa. Now kahibulungan kayo so the few ang katong only the few Only the few. anang singsinga ang tagaan niya na. Og ninduta no. katingalahan kayo nga giskutan din na sa Revelation nga walay bisan kinsa nga makabasa katong wa makadawat na di makabasa. Katurig yung nakadawat ang makabasa. Now, mayroon ka Pastor, di ba all knowing, di ba pag-abot na to dito, di ba Incorruptible body naman ta. gawas nga incorruptible body, Pastor Well, manggialam mo na tana nga to. Oo. Ug usang hitabuan nga nganong di man sila makabasa sa akong singsing. O sa imong singsing o sa singsing ni Nante kung kita nagmadaugon. Ang gisgutan din na mga kaigsunan, unique kayo. Buti pasabot, ang akong singsing nga nadawat, halimbawa kung ako, usa ko niya ng overcomer, Pastor Rowell, no? Kung ikaw din ha, ang naglingkod ka ron, naminaw ka niini nga mensahe, o nakasabot ka, kinahanglan dyan kong mag-overcomer ko. O yes, pwede ka. Makadawat ka sa singsing nga maputi, nga dunay pangalan din ha, nga dili Pastor Fred, mabasa sa uban. asa gina nga verse na to ginabasa sa Revelation? Sa Revelation 3 na siya, Pastor Rowell. Natakil mo na to na. Oo. Revelation 3 ka na siya, no? Yes. Probably na siya sa 7. Probably either 7 or sa unahan niya, no? So naagin siya sa Revelation chapter 3, no? Revelation chapter 3 siya, no? Yes. So, ang kahibulungan niya na, dili mabasa sa uban. Unique ka gid na, no? Nya ikaw rin makabasa. Ang pangutana, bugo ba yun sila? Nga nung di man sila makabasa na, Pastor Owen? Oo. Now, wala ni siya naghisgot sa kabugo, no? Kundi naghisgot ni, nga ngilang kinabuhi, magtanaw sila sa akong singsing, ang akong singsing nag-reflect sa akong pagpangalagad sa kalibutan, nga wa jud ko'y lunga. Wa jud ko miundang sa akong pagpangalagad sa Ginoo. So, Bisan man sa pagsulay. Sa ato pa day karon sa mga listeners karon wake up call na din Wake up call ni. Di gyud ta maglunga o di Di ta ta maglunga. magtumpik-tumpik. Oh. So, kay naa gyud ay giandam nga ganti. o tungod niya na, ikaw nga nagtanaw sa usa ka tawo nga nagmadaugon, igo ra jud kang moingon. Ang word din nga dili mabasa, nagpasabot nga nag-ingon ikaw sa imong kaugalingon nga di gyud nako siya maapsan. Ang iyang pagpangalagad sa kalibutan layo ra gyud kay ko. So wala nagpasabot nga di mabasa na nga dili mabasa nga maalam na biya ta dito. So iyang gisgutan din nga ikaw nga nagtanaw sa iya
mulingo-lingo ra kasi imong kaugalingon ngayon ko layo ara gyud nako siya no na say sing-sing na kanang iyang sing-sing ilhanan gyud na Nga nagkugi gina nga diri. nagkugi gina sa kalibutan di gina nako maapsan ba di nako na kaya so mo nay buti pasabot din ha no dili makaya nila nagtanaw sila sa atong sing-sing sa mga few nga nagmadaogon ug pagtanaw nila niya na moingon sila nga grabe gid ang iyang pagpangalagad sa yuta oh wa gi kang-a wa gi lunga wa gi pag-undang Oo. wa gi ka wa joy gitawag na tog Tapol-tapol. tapol-tapol way kaluya way kahadlok hantod sa kamatayon. So busa, moingon gyud ang mga tao din nga nakasulod po dito, nakaapil po dito sa eternity, pero moingon siya layo ari gid nako eh. So dili nila mabasa, dili nila makuha. Mura man nag Ang ulag ko na Pastor Fred, murag graduation po no. oh, kinatagay Kay- ganti man na. Para ng awarding mo guna, di ba? Awarding. So, para po na sa eskwelahan ba nga na sige balik-balik, si kuag medal. Oh, Nya, ikaw katulong na- ng balik. Nya busy na kayang mama, di kalingkod kaya sige na Tawag tawagon na pod. Oh. Nya ikaw, ako nga ako ang ribbon lang, graduate lang. Oh, tinod na. So, Pwede murag gina na. pasang awa ra ba? Oh, mo na siya. Kung ikaw ning tuo kang Kristo Jesus niya, wa ka motubo sa paghamtong. Inanara, Graduate lang. gyapon ka. Nakasulod gyapon ka sa Kasulod langit. gyapon ka dito. Pero kutob ra ka diha. Oh, pero Wala pag- dayan-dayan. Pag-abot dito, di ka makadawat niya itong mga kuruna, kinagisgutan niya. 5 ka kuruna ang gisgutan niya, Pastor Roel, Hmm? sa mga mananaog. Na dinhay crown of life, para sa mga tao nga di nagmadaugon sa mga pagsulay. Na dihay crown of joy, para sa mga tao nga di gigamit gyud nga instrumento sa Ginoo alang sa kaluwasan sa uban. Yes. Crown of joy, crown of glory alang sa mga minister nga diin wala gilunga sa Wala ilang lunga. pagpangalagad hantod nga nahuman ang ilang The word minister there, Pastor, is mga mga pastors magbubuhat. mga pastor o katong mga naay ministry gihapon no Ministry, gyapon. nga diin wa sila mulunga no and then naay crown of unsa man ang isa diha Joy? crown of mana crown Life? of life crown of Righteousness? joy crown of righteousness Yes. tinod ka na crown of righteousness alang sa mga tao nga atong nakita nga faithful in light Yes. no? And then na incorruptible crown nga gisgutan sa 1 Corinthians 9:24 to 27 para sa mga magtotoo nga disiplinado sa iyang pagkinabuhi. Wow. Oh, so 5 ka crowns ang gisgutan din na. O pwede ba yan na Pastor Ruel nga makakuha kanina ng duha? Oo. Kung hot doon mo ng 5, pwede pa gyud. Depende sa imuhang gitawag na tog unsa ikaw ka hamtong sa imuhang pagtuo. Murag ang makakuha gyud na siguro sila Apostol Paul. Kana sigurado naman kasi bisan ako maghangad-hangad ko Pastor Ruel magsina jud ko na sigurado itong matawa na ba. Yes, pero ayaw kumbiyansa basig usapog ka nga makakuha niya na. Oh, yes. Ang kapital lang nato unsa lang? Time. Yes. Time lang nga magpositibo ta sa pulong sa Dios. Kini ba yung magpagamit ta sa bulaton sa Ginoo? Mo spend kag time, Resources, resources, money, talent, oh, imong talento. spend mo na tanan. Oh, kanang ug sa tawhanon imo na non kapoy gyud. Oh, kapoy oy. Pero kung ikaw espirituhanon, Wala na. wala kay kapoy. Di na ka Wala una-una ka dili kapoy. kasayangan. Ang imong una-una opportunity na. Imo na permi akin ni Opportunity na para pud sa ni. Ginoo ni. Oh, For rewards ni. Dili na kapoy ang Yes. so bisan pag unsay metabo lagi sa kinabuhi. Sa to pa day bawal dalo yun no. Dili gina pwede Pastor Roel. Oh, kanang mag-invest kag rewards in eternity kanang Dili pwede na. kinaiyas pagkadalo nga magtiktihik ta des para sa Ginoo. Dili pwede na Pastor Roel, no? Dili pwede na, no? Mabitaw na nga usay makahuna-huna ko ba kanang sa ato bitaw nga grupo Pastor Roel makana ko ang Mindanao Grace Doctrinal Mission dako kayo og panglantaw gibasa na ko tong atuang katong atong gitawag na tog Securities and Exchange Commission. Yes, oo. Nakita na ko tong mga plano dito sa una pang nagamugna sa Mindanao Grace Doctrinal Mission siguro si Attorney Ballinas ug si Pastor Bob Paniana no akong gibasa ang mga ang atong vision mission Oh? mission na to. gibasa na ko to sa pagkadako nini nga responsibility Yes. o kung magtanga-tanga tanini karon magluya-luya tanini karon unsaon man in taon nato pagkuha nining panglantaw sa una pa na Mindanao. o nawala Mindanao. na lang tong atong unang higala nga mga pastor. Si Pastor Ramson nawala na lang.
si Pastor Baljinas nawala na So lang. nabutang na ni og murag second generation Oh, na tani ini. kita ng second generation. Kung dili pa gyud ta magtrabaho niini karon, magluya-luya pa gyud ta, magdinalo pa gyud ta, wa gyud mahitabo sa Buluhaton sa Dios. bulaton sa Dios. Mm. Og akong nakita kana siya nga usa ka challenge nato Pastor Rowel karon. Kita gyud niini mubarog gyud ta, no. Magapanghinahot ako nga mubarog kita diha sa mga buluhaton nga gihatag sa Dios nganhi kanato. Yes. Nga diin bisan magsugod lang sa tulo ka churches sa Davao, no. Kay ang simbahan sa Davao atong nakita tulo man lang napay pastor, ang Panabo, ang Tibungko ug ang Ula. Ang Samal wala pa man gyud, ug ang gitawag natong overview atong nakita wala pa pod. Pero kining tulo ka mga simbahanan, kung akong nakita magtinabangay lang ta niini, hatag lang ta kung sa gikinahanglan sa Mindanao Grace Doctrinal Mission, kita ang pagagamito niini Pastor Rowel. Yes. Kita gyud ang gamito niini. Magapanghinaot lang ko nga diin masabtan gyud nato kana ug unsa. Mahimo tang impact sa kuan pastor. Yes. Buluhaton sa Ginoo. Mahimo tang personal impact, mahimo pa tang historical impact. Yes. Pwede pa mahimo tang international impact. So, importante kayo, importante ang espirituhanong pagtubo. Pero mo lagi na unsa man ang usahay magkaana lagi ko Pastor Rowel ko, God nganong gibutang ko nimo dinhi? Nga akong hunahuna. Kanang responsibility. Ang akong untang hunahuna Pastor Rowel, ang Davao region ra man gyud. Oh, yes. Og ngano nga niabot man ta dining puntuha. Karon kay gihatag man ni sa tuwa, unsa may atong buhaton? Ato ba nang tulog-tulugan lang? Ato ba nang kanang kumidya-kumidyahan lang? Kinahanglan trabaho na to ni. Mo tong pangutana nimo di Jewel. Work out your own salvation. Kinahanglan trabahoan na to ni nga mahuman na to atong buluhaton hantod sa atong kamatayon. Yes. Mao kana ang pinaka-importante. Pero unsa nga salvation? Experiential na siya nga sanctification. Bot sa bot, magtrabaho ta sa mga buluhaton nga gihatag sa Dios nganhi kanato para sa gitawag nato pagsunod sa kabubuton sa Dios, experientially sanctified Yes. pod ang iyang isgutan din na. Well, Pastor Rowel, nga bersikulo pastor, no? Oh. Kanang the word work out your salvation. work out your own salvation. Basig na nagtuo mo pastor mga igsoon ha nga kanang nga verse Para sa kaluwasan para sa sa kalag? kaluwasan na ha. Dili. Asa kina pastor nga verse? Philippians 2:12 to 13, no? 12 Philippians 2:12 to 13, no? So wala na naghisgot sa kaluwasan sa Sa kalag, kalag, ha? wala. Naghisgot na may tungod sa kaluwasan sa imuhang kinabuhi nga Kristohanon. Yes. Nga diin dapat magkinabuhi gud ikaw nga nauyunan sa Dios, magkinabuhi ikaw nga nakahimaya sa Dios, nagkinabuhi ikaw nga ang mga tao imong nakita nga na-edify sa imong kinabuhi, mga tao nga diin nahimo ikaw personal impact o ka historical impact o ka international impact. Kuyawa gina no nga Yeah. nga pagtulunan. Nindot ka na, nga masabtan na to. Oo. And then, Pastor Rowel, Ako akong lagi kita, na dili gyud ta magdugay-dugay karon. Padayon kita. akong kita Mo nagingon nga how to redeem time. redeeming Oh. the time na gyud ta, no? So, how to redeem time? The only day we can redeem is today. Today, karon, Karon na, ayaw na pag-ugma-ugma pa. well, kung nangandoy ka og singsing nga maputi, nga gitawag na to, naay pangalan din nga dili mabasa sa uban, ikaw ra ang makabasa, mo na, tama na na imong gingon, Pastor Rowel. Oo. Redeeming the time na. Redeeming the time. Use your time wisely. Kay kasagaran mong good Pastor Fed, ang una-unas mga tao nga, Lord, maka ganar lang ko sa akong negosyo, maka kuan lang ko Lord Buhato na ko ni. Oo, kaning maka-retire lang ko Lord, mag full swing na ko sa imong buluhaton. O lahi na Ulahin kailang na kayong retirement. tanan. Ayaw dili na to hatagan ng Ginoo sa katong mga bulok ng mga panahon sa atong kinabuhi. Kay kasagaran ba sa retired Pastor Rowel, nanay ka nang gitawag na to, sa tawagan niya na. Nanay mga balatian. O sa nang kita. Kalimot mong ko na nun. Dili, na isa. Kaning giingon nila nga kuan Pastor Fed, kanang abi niyo Kining kanang sa bukog bitaw, masakit. scoliosis.
Dili, arthritis, rheuma. Naramon day, natay mga arthritis, natay mga rheuma, Di na ka magamit sa Ginoo. lisod Kay kumong-kumong na. na pasakaon kag bukid na Pastor Well muingon na ka mubalik na lang ko. Mo kay nga naman nanay arthritis. Ya, kaning kanta biya nga, iwali ang balita sa tanang kanasuran. Saan mo pag Ya, tabok-tabukon ang mga kasapaan, no? Sano pagtabok-tabok sa suoton kasapaan? ang mga kalasangan. Ya, nangandoy ka nga pag retire na nimo. Wala na. Kuwag, takiang na ka. Well, Karon na. karon gawas lang siguro kung naluwas kag 60, kana murag makaingon ka nga karon naman kung naluwas, no? Yes. Sayang na kay itong number of years, no? Yes. Pero igsoon mintras bata pa ta mo ginang advice ni Solomon, no? Remember your creator in the day of your youth, no? Yes. Tambagin na ni Haring Solomon. Buti pa sabot, direkta nga pagkasulti kung himuon nato ng pinakasayon, gamita ang imuhang panahon karon samtang ikaw bata pa para sa kahimayaan sa Ginoo. So, muna, no? Muna How diretso. to redeem time? Mauna, no? Padayon Pastor The Well. only day we can redeem is today. Karon na. Karon na, no? Mm. So, to buy time, we have to have capital. So, sa may capital na to, our capital is the Word of God. Yes. No? Everything comes to us from the Word of God, no? And the Word of God is the only thing we will take with us from the realm into eternity. So meaning, kita magid ang mga light bringer, Oo. no? Kita magid ang suga og iwag, no? Mga living witness des Ginoo. Buhaton na Ato nato. nang ipakuyanap ang Yes. ato ang mga duty diha sa mga unsaved people. Kung pwede lang gani unta Pastor Well, ang imong suga ibutang gyud mo sa pinakataas gyud nga kung pwede lang ang Aron mo iwag yun. entero syudad makita, Yes. no? Ana no? So mo naman ang atong kinabuhi unta, no? So mo bitaw lang ang gihingon din na sa Matthew, let your light shine Oo. before men. Yes. Yeah, ang usa daw ka syudad nga natukod sa bukid, kuan gyud na, di gina mataguan Pastor Well. Ang pasabot din na Pastor Well nga kung naay syudad nga nasa bukid, ang iyang mga suga din na di gina pwede matabunan. Bisag asa ka moagi din na makita gid ang suga sa syudad, ang kaanyag sa suga sa syudad. Ang iyang gisgutan din na kung ikaw nagkinabuhi nga tinuod nga Kristohanon o ang imong suga misaka gyud misiga gyud bisag kinsa din nga mga tao di gid matabunan ang imong suga. Yes. Hayag gyud pagkatan-awon ngadto kanila, no? Tama gid. So mura din nagprinsipyo sa lighthouse, no? Kanang bisag unsa kalapad ang dagat Makita gyapon nila. nya makita gyud sa barko sa mga marino nga kana mao ginang rumbuhon na to, Oh, tinuod ka na. no? Nga maluwas kita na makabot kita sa lapihan. Tinuod na. So kung ikaw mo nang suga Pastor Well, makita sa mga tao mao ginang akong destinasyon nga maluwas ko. Makakaplag ko diha kang Kristo. Pinaagi sa imuha, mahimo kang kahayag ngadto kanila. Mahimo kang asin, no? Oo. Kaya ang asin tigpalami man na. Nagpasabot hatag kag palami sa kalibutan. Ang pagpalami din ha, pasabot gihatagan nimo paglaom ang mga tao sa kalibutan nga walay paglaom. Kuyawa, no? Isabi na sa atong Great Commission, Pastor Fred, Oh, mo na. nga kita mahimong iwag, no? Mahimo tang iwag, no? Yes. Okay, so apiki na magyud atong time, no? Oh, padayon gamay Pastor Padayon Well. gamay, no? Tagaanta pa kag 3 minutes Pastor Well kay napay tulo ka minuto. Okay. So, number 4, mao naman to, no? Grace orientation to life. Orientation to life, nasabtan naman ito. Meaning, the believer with spiritual self-esteem appreciates the extensions of God's grace towards him without distorting the grace policy into the Nomian antinomian license. Atong gihisgutan nato sa Romans 6:1. Furthermore, he demonstrates a gracious attitude towards other people without distorting toleration into compromise of integrity. So, kuyaw kaning pastor the word compromise of integrity, no? Oh, tinuod ka Bihira na. na lang kay ni sa mga magtotoo karon nga kabalo mo draw the line sa iyang spiritual life. Kay sagad yung kay karon nga makristohanon, dili sila kabalo mo
Mubarog. Mubarog sa ilang pagka-Kristohanon. Kristohanon. No, nga pareana karon sa mga grupo sa inyohang circle of friends, sa inyohang mga ka-office mate or sa imong mga classmate. Labi na gyud nga mas majority ang dito sa kalibutan, mo ato sila niini nga lugar nga ikaw ra isa nabilin, so di ka kabalumustahan nga magpabilin. Tinod na. Mo na lang guys, mo go with the flow na lang ka. Yeah, dapat nagi identity Pastor Rowell, no? Oh yes. Dapat makita gyud ang kalainan nato nga mga magtotoo ni Kristo Kay iwag man kata sa sa mga dili kalibutan. magtotoo ni Kristo. So nagi kung pwede lang nagi kalainan ba? Oo. Nagi segregation sa atong kinabuhi ngadto sa ilahang kinabuhi. Ipagawas gyud, ipakita na to si Kristo sa atong kinabuhi ba. Tama gina siya, no? So, Tinood dili ta mo ka- compromise sa kalibutan. Kung ang tanan nga mga magtotoo Pastor Rowell nagkatubo na gyud sa pagkahamtong og lahimot ang iwag nga tanan, kining gingit-ngitan nga kalibutan Pastor Rowell makonvert ni ngadto sa gitawag danag ang kalibutan. Yes, So tanang. ibutang na to mga Kristohanon sa Pilipinas magdanag lang. Ang kining Pilipinas mudanag ni siya Pastor Rowell ba? Ug kining kalibutan kung daghan ang mga Kristohanon dinhi unya mudanag lang bang tanan, Oo. mahayagan ang tanan, dako kayong kadanag sa tibuok kalibutan, no? Actually, Pastor Fred, sa gitawag doctrine, sa gitawag og Christian walk, Oo. gitambagan man ta niya na Walk nga as sa Episo 5:8 tinod na. nga walk in the light. Walk as children Yes. of light. Ingon diri, for you were formerly darkness, but now you are light in the Lord. Walk as a children of light. Tama. Mao gina dapat yun. Walk as children of light. Og sa 1 John chapter 1 verse 7, ingon diri, if we walk in the light as he himself is in the light, no? We have fellowship Fellowship. with one another. And Amen. the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sins. Tinood So, ka na. tama gini magingon. Nga kung kita lang nga sa believer, magkinabuhi lang kita uyon sa kabuton sa Ginoo, dakog kabya sa Dako. Dako gyud. kanang buluhaton sa Dios. Tinood ka na, no? Pero sad to say, daghan kay mga Kristohanon lagi nga Mo compromise lagi. compromise sa kalibutan, So mo nang ang integrity nawala, no? nawala jud. Mo ning giingon diri sa kinalasan sa Grace Orientation to Life nga he demonstrate a gracious attitude towards one another without distorting toleration into compromise of integrity. Dapat mao gina siya. Nagid tay ka nang kung Barog pwede lang ka. nagi kural ba Oo. nga dili ra kita taman. Oo nga, ibutang ni mo ba nga kanang murag mo alarm ba nga pag mo gubiyan ka, magkag ops, Oo. violation na ni sa akong spiritual life. Tinood na. Dili wala man na nagpasabot nga legalista na tanong nga moingon na ta nga ayaw ayaw kadto dito pareha ng panitan. Di na kumuadtog sinihan, di na kumuadtog tubaan, di na kumuadtog sugalan o unsa man na di na wala nagpasabot nga legalista ta dinha Pastor Rowell, no. Ang buti pasabot nga nagbarug ta nga nagkinabuhi diha sa kahayag nga makita Yes. ta nitong mga tawhana nga tuad ditong dapita makana sila nindot lagi lang kinabuhi, no. Oo. Ngano kang dili ko mo appeal nila, no. Yes. Mo nay dapat na nga mahitabo sa mga Kristohanon nga na magkinabuhi gid kita diha sa kahayag. Yes. Yes. So kita giingnan kita walk as children of light, no. Yes. Diha sa Episo 5:8 siya na Pastor Rowell, no. Oh, yes. Yes. Og 1 John 1:7. 1 John 1:7, no. Mga So, magkinabuhi ta diha nindot sa kahayag. gid isip nga magtuto Pastor Ped nga kanang dili kita mo interest sa mga kalibutan-on nga mga gawi. Kuha naman ta Pastor Rowell, sundalo naman ta ni Kristo. Mo nagiingon kasi makita nga do not conform Do not conform to this sa world. sa But be- Romans 12:2, Yes, Pastor Rowell. but be transformed by By the the renewing of your mind. Kana, tinood ka na, Yes, no? oo. So dili na ta dapat maghugoy-hugoy sa mga kalibutan ng butang. Ang mga lihok sa kalibutan-on. Kung dili ang atua mo na ang gitawag nato pagsunod diha sa kabubuton sa Dios. Bueno Pastor Rowell, wala na gitay oras Pastor Rowell, busaan hina usab kita sa atuang ikaduhang misyon mao ang paghatag og mensahe sa maayong balita
ngadto sa mga katawhan nga nagkinahanglan og kaluwasan. Si Jesus ang dalan sa kaluwasan. Si Jesus mingon sa Juan 14:6, ako mao ang dalan ng kamaturan ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kung moagi kanako. Si Jesus lamang ang dalan paingon sa amahan, ug dili usab kita makadiretso sa amahan kay kinahanglan nga moagi kita sa dalan nga mao si Hesukristo. Si Hesukristo lamang ang bugtong dalan aron kita maluwas ug wala na ilain pa. Sa mga buhat 4:12b nag-ingon, kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gihatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi niini maluwas kita. Si Hesukristo lamang ang nagpakamatay sa cross. Busang iyang buhat lamang ang makaluwas kanato ug dili ang atong maayong buhat. Ang Tito 3:5 nag-ingon, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundi dili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinagi sa paghugas kanato aron kita matawo pag-usab ug makabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu diha sa Espiritu Santo. May upat ka paten. May upat ka mga punto, importante kayo natong masabtan. Unang punto, ang kaluwasan dili mabayran sa bahandi ug bulawan. Kini nagpasabot nga bisan kung ikaw pa ang pinakadato sa kalibutan, ang imong bahandi ug bulawan dili makabayad o makapalit alang sa imong kaluwasan. Ang bahandi ug bulawan walay mahimo alang sa kaluwasan sa tao. Ug bisan gani si Jesus dili bahandi ug bulawan ang iyang gibayad aron kita iyang maluwas. Busa mabasa nato kana sa unang Pedro 1:18 ngadto sa 19 nga nag-ingon, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an og bili sama sa salapi og bulawan. Giluwas kamo sa bililong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Ikaduhang punto, ang reliyon dili makaluwas sa tao. Gihimo kini sa tao nga pamaagi sa pagkabot sa Dios, pinagi sa pagkarelyoso, pagkamatarong sa kaugalingon, pagsunod sa mga balaod, moralidad, seremonyas ug daghan pa. Apan kini mo'y dakong linglas sa atong kaaway nga si Satanas. Aron nga ang tao mubati nga murag luwas na sila tungod kay nagsunod sila sa mga pagtulunan, balaod ug mga seremonya sa reliyon, apan kini nagalipat lamang sa tao aron dili makita ang tataw o klaro nga pamaagi sa kaluwasan. Nga pinaagi lamang sa pagtuo sa buhat ni Jesus dito sa krus. Niini nagtinguha ang tao sa pagbuhat og maayo aron maluwas. Nagsalig sa iyang kaugalingong paningkamot ug kusog. Tungod niini, dili nila makita ang siguradong dalan sa kaluwasan nga mao ang pagtuo lamang sa bugtong buhat ni Jesus. Usa ka konkretong pananglitan mao kini. Kung mangutana kita, luwas ka na ba? Sila motubag, kung magbuhat og maayo, kini tungod kay ang ilang hunahuna mao man ang pagtuo nga ang ilang maayong buhat mao ang makaluwas kanila. Nataptan ni Satanas ang ilang mga mata aron dili nila makita ang buhat ni Jesus nga mao ang bugtong dalan sa kaluwasan. Busa higala nga nagapaminaw nining programa karon nga wala pagyud diha kang Kristo. Ang reliyon dili makaluwas ug ang pagpamimbro sa reliyon dili makaluwas. Ang bugtong makaluwas mga kaigsunan mao si Jesus lamang. Si Jesus miingon sa Juan 14:6, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon moagi kanako. Ikatulong punto, ang kaluwasan dili buhat sa tao. Ang Tito 3:5 nag-ingon, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundi dili tungod sa iyang kaluoy. Sa Episodio 8:9 usab nag-ingon, kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Busa kini nagpasabot nga ang kaluwasan dili gayud buhat sa tao. Ang kaluwasan dili tungod sa atong paningkamot, ang kaluwasan dili tungod sa atong pagkarelihiyoso, ang kaluwasan dili tungod sa tawhanong pagmatarong,
kundili ang kaluwasan buhat sa Dios pinaagi sa espirituhanong kamatayon ni Kristo Jesus dito sa cross. Ngano ang mayong buhat sa tao dili man makaluwas, tungod kay ang tanang mayong buhat sa tao sama lamang sa mahugaw nga trapo sa mata sa Dios. Ang Isaiah 64:6b nagingon, ug ang tanan namo nga pagkamatarong sama lamang sa mahugaw nga trapo, ngano ka nga sama man lamang sa mahugaw nga trapo, kini tungod kay mga bunga man lamang sa atong daang kinaiyang makasasala, ug ang atong daang kinaiyang makasasala dili kayang makaluwas kanato o makapamatarong kanato. Sa Roma 9:30b ngadto sa 31 nagingon, ang dili mga Hudiyo nga wala maning kamot nga mahimong matarong tubangan sa Dios, nakabaton hinuon nining maong pagkamatarong pinagi sa pagtuo. Samtang ang Israel nga naning kamot aron mahimo silang matarong pinagi sa pagtuman sa mga balaod, wala hinuon mo lampos. Kini nagpasabot nga dili nato kaya magmatarong pinaagi sa atong mga buhat. Yes. Usa-usab kay ilado nga teksto sa Biblia nga makita sa Matthew 7:21 ngadto sa 23 nga nagingon, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod siging harian sa langit, kundi ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Ngano kaha nga dili man makasulod siging harian sa langit, nga unta nagpropesiya man sila sa ngalan sa Ginoo na nagpagula sa yawa pinagi sa iyang ngalan, ug nakapahimo pa og daghang mga milagro tungod sa iyang ngalan, tungod kay dili kini mao ang pamaagi sa kaluwasan. Dili tungod niini nga buhat mamaluwas ang tao, kay ang kaluwasan dili buhat sa tao kundi dili buhat sa Dios. Unsa man diay ang kabubuton sa Dios? Ang kabubuton sa Dios atong makita diha sa 1:40 nga nagingon, kay ang kabubuton sa akong amahan mao kini nga matag-usa nga makakita sa anak ug mosalig kaniya, makabaton sa kinabuhing dayon ug pagabanhawon ko siya sa kaulahian nga adlaw. Mao kini ang bugtong kabubuton sa amahan, aron ang tao maluwas ang pagtuo sa anak nga mao si Hesukristo. Ikaupat nga punto. Nagkinahanglan kita og manluluwas nga walay sala. Og kana mao lamang si Hesukristo. Siya lamang ang bugtong makaluwas kanato. Siya lamang ang walay sala nga nagpakamatay sa krus aron mabayran ang tanan natong sala. Siya lamang ang atong manluluwas og dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Usa ka maulaw kung kita moingon nga kita maluwas tungod sa atong maayong buhat o pagkamatarong. Kadto bitaw mga Parseyo nga nagpakamatarong sa ilang kaugalingon pinagi sa pagsunod sa mga balaod sa daang tugon. Giingnan man sila ni Jesus diya sa Mateo 23:27. Alaot kamo mga eskriba ug mga Fariseo, mga maot, kay sama kamo sa pinaputi nga pansyon nga sa gawas managpakita sa katahom. Apan sa sulod kini sila puno sa mga bukog sa mga patay ug tanang kahugawan. Kini nagpasabot lamang mga kaigsuunan nga ang atong pagkamatarong dili madawat sa Dios. Kini nagpasabot nga ang tawhanong pagkamatarong dili makaluwas sa tao o dili makahatag nato sa kinabuhing dayon. Hinoon, kini nagadala ngadto sa kamatayon ang walay katapusang pagkahimulag sa Dios didto sa linaw nga kalayo. Busa sabta gyud kini mga igsoon. Ang buhat sa tao dili makaluwas sa atong kalag. Ang pagkarelyoso, ang pagsunod sa balaod, ang pagkamatarong sa kaugalingon, ug ang pagpamimbro sa reliyon, kining tanan dili makaluwas kanato, kundili ang bugtong buhat ni Hesukristo sa krus mao lamang ang makaluwas kanato, tungod kay ang buhat ni Kristo lamang ang hingpit. Busa, tuuhin na si Jesus nga imo maluluwas ug maluwas ka. Amen. Kay ang buhat ni 16:31 nagingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ka lakip ang imong panimalay. Amen. Balikon nako pag-ingon, dili ang buhat sa tao ang makaluwas. Ang buhat sa tao dili madawat sa mata sa Dios. Bisan unsa man kini kamaayo o matarong, kini bunga lamang sa daang kinaiyang makasasala. Kaya ang Roma 8:8 nagingon, ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya dili makapahimuot sa Dios. Busa, ang ikaupat nga punto lamang ang sulbad niini, ang bugtong Dios nung buhat lamang ang makaluwas sa tao. O kana, mao lamang ang perpekto o hingpit nga buhat ni Jesus sa krus. Siya ang nagtubos kanato. Unang Pedro 2:24, siya mao ang midala sa ato mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy,
aron kita mamatay ngadto sa sala og mabuhi ngadto sa pagkamatarong pinaagi sa iyang mga samad kamo nga ayo. Unang Pedro 1:18-19 nag-ingon, nasayod kamo nga ang gibayad sa pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong napanunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an og bili sama sa salapi ug bulawan. Giluwas kamo sa bililong dugo ni Kristo, kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Ug ang Tito 3:5 usab nag-ingon, kita yang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nato sa atong pagkamatarong, kundili tungod sa iyang kaluoy. Si Kristo nagantos dito sa cross, siya gibiyay-biyay, siya gidagmalan, siya gipasipalahan, siya gikurunahan og tunok, siya gilansang sa cross. Labaw sa tanan ang tanan natong sala gitungtong siyang abaga gikan sa alas 12 sa udto hangtod sa alas 3 sa hapon. 3 ka oras ang pagbayad ni Kristo sa tanan natong sala. Ug human niini siya miingon, natapos na. Makita nato kana diya sa Juan 19:30. Mao kana ang espirituhanong pagkamatay ni Hesus. Diin siya nahimulag sa Dios Amahan ug Dios Espiritu. Tungod kay nahimo siyang sad-an. Pila ka bilyon, trilyon o kwadrilyon baka nga mga sala sa tanang katawhan sa kalibutan gitungtong siyang abaga. Ug gipasangil kaniya. Busa si Hesus nahimong sad-an ug tungod niana ang Dios nga Amahan ug Dios nga Espiritu Santo nga walay kalipay sa sala mibiya kaniya. Niini nga panahon si Hesus misinggit og miingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Gibiyaan si Hesus sa Dios nga Amahan ug Dios Espiritu tungod kay nahimo siyang sad-an ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan anaa kaniya. Tungod nini si Hesus nakabaton og espirituhanong kamatayon sulod sa 3 ka oras. Mao kini ang nakaluwas kanato ang bugtong buhat ni Kristo sa cross sa pagtubos o pagluwas kanato. Dili ang atong buhat ang makaluwas, makauulaw kayo kung ang tao moingon nga naluwas siya tungod sa iyang buhat o maluwas siya tungod sa kay matarong siya. Kana may usa ka pagpasipala sa buhat ni Hesus, sama ra nga miingon siya nga dili pa igo ang buhat ni Hesus sa cross. Apan si Hesus miingon natapos na, titilistay, makita kana diya sa Juan 19:30, buti pasabot na hingpit na ug wala na dapat idugang ang tao kay gitapos na ni Hesus. Ang tao igo na lang mutuo sa buhat ni Hesus aron siya maluwas. Busa si Hesus mingon diya sa Juan 11:25 ngadto sa 26, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, ang mosalig kanako bisan siya mamatay mabuhi siya, ug ang tanan nga buhi ug nagasalig kanako dili na gayud mamatay. Mutuo ba kita nini? Ug kun mutuo kita nan mabuhi kita, maluwas kita ug makabaton kita sa kinabuhing dayon. Ang Juan 3:16 ngadto sa 18 nagingon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nga ni sa kalibutan dili aron ang kalibutan iyang paggahukman sa silot kun dili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Ang mosalig kaniya dili paggahukman sa silot apan ang dili mosalig kaniya hinukman na sa silot kay wala man siya motuo sa ngalan sa anak sa Dios. Usab sa Juan 3:36 nagingon, ang mosalig sa anak may kinabuhi nga dayon. Busa higala kung nasabtan nimo kini karon. Ayaw na ipalabay kini nga panahon. Tumuo ka na kang Ginoong Hesus ug maluwas ka, mga buhat 16:31. Pinaagi lamang sa imong huna-huna. Kung mutuo ka kang Hesus, maluwas ka bisan sa usa lamang ka segundo. Si Hesus mingon, kung mutuo kamo kanako, dili ko gayud kamo isalikway. Juan 6:37. Sa Juan 1:12 usab nagingon, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Busa tuo kang Hesus karon higala, mao kini ang pinakamaayong desisyon sa imong kinabuhi nga magdala kanimo sa kinabuhing dayon kauban sa Dios. Kung buot ka nga mudawat kang Ginoong Hesus, sunda kini nga pag-ampo. Ginoong Hesus, ako magatuo na kanimo. Ingon nga akong Ginoo ug manluluwas. Salamat sa imong pagluwas kanako ug paghimo kanako nga imong anak. Tabangi ako sa pagsunod kanimo sa matag adlaw nga pagkinabuhi. Himuwa ako nga tawo nga imong mahimutan, kini akong gipangayo ug ginaampo pinagi lamang sa pangalan ni Hesukristo, akong Ginoo ug manluluwas. Amen. Higala kung ikaw nagampo niini karon,
ikaw na luwas na sumala sa Tito 3:5, Episodos 8:9, buhat 16:31. Ikaw anak na sa Dios sumala sa 1:12, ikaw anak kang Kristo ug si Kristo anana sa imong kinabuhi. Juan 14:20. Aduna kami espesyal nga awit alang kaninyo. Kinabuhi sa eternidad, magkataong pagkamalipayon, dahil si Jesus na atong gihandong, tao ba na sa tanan niya panahon, pagkataong malipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun, pagkatahong malipayon, kinabuhi yun kininagayon. Wala na'y luha ang mga mata, mga problema usap na pala na, ang kagulanan o kalisdanan, kinindanan ato na nga biyaan. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun, pagkatahong malipayon, kinabuhi yun kiningadayon. Ang talipay kinabuhi ta, tatagbawan mong sama ang punan, kaluwasan na gayong limpid na, alang sa tanang bituon niya. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun, pagkatahong malipayon, kinabuhi yun kininagayon. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun, pagkatahong malipayon, si Jesus kanunay na kong dayon, si Jesus kanunay na kong dayon. Mga kaigsunan, wala naman tay panahon. Busa manamilit na kami kaninyo hangtod sa sunod higayon. Sa samang oras, alas 2:30 hangtod sa alas 4 sa hapon, adlawng Sabado ug sa samang istasyon. People's Radio and Broadcasting Services, 97.7 FM Radio. Bringing Christian faith to life. Ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Nies ug sa iyang kaabag DJ Well. Ang atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios, manamilit na kaninyo. Kini inyong mga alagad sa kahanginan, Pastor Federico Andoy, Pastor Ruel Gallo. magaingon, ang Dios magauban kanatong tanan. Bye-bye. Bye. Sa kadugay